Sena. Ano ba ang nangyaring sampalan? So, punto na natin, ito ay galing sa mga bruskong-brusko nating taga-gwardya ng mga bangag. Kaya nga sabi ko sa inyo mga sir, nakita nyo na ang sampalan blue. Sino ang nanampan? Bagong whistleblower actually na kailangan ko muna i-research yung mga names at yung mga kaganapan bago natin isiwalat. Pero mga kababayan, ang ating bagong pasabog ngayon, 'di ba? Pasabog sa 2024 ay nagkaroon ng jugjugan sa Malacanang. Ayon sa ating kung ako ay medyo tingin siya, si Cathy ay meron din siyang puting butiki. Naloloka ako sa mga eksena. Ano ba ang nangyaring sampalan? So, punto na natin, ito ay galing sa mga bruskong-brusko nating taga-gwardya ng mga bangag. Kaya nga sabi ko sa inyo mga sir, nakita nyo na ang sampalan blue. Sino ang nanampan? So, ang eksena dahil nga, di ba, according kay Bangag, ay nire-review niya at pinag-aaralan niya itong national budget or yung General Appropriation Act bago matapos ang taon. Anong petsa na ba ngayon sa Pilipinas? 28? So, di ba, dahil nga sa kajotahan nilang mga ginawang unconstitutional na paglaan ng mga budget, lalo na dito, syempre, sa pagtapyas ng budget ni Inday Sara from 2.3, naging 2.3 billion, naging 700, I believe, kung tama yung aking recollection. Then, also, yung sa PhilHealth, yung sa DepEd, at sa iba pang mga mga illegal insertions doon sa budget. So dahil ang eksena ayon sa ating Juting Jahas, sampalan dapat may mabaliktad na. Sabi ni Palangga na wala ka, Palangga. Alright, so ngayon, alam niyo napakaganda ang pangyayari sa ating bayan. Dahil nga nagja-jive ang mga kaguluhan, di ba? Nung ating pasabog sa inyo, not really that pasabog, pero nung December 24 ay absent nga si Tambaluslos doon sa kanilang family Christmas party. Wala rin si Amy Marcos dahil nga nagkakagatan na sila. And we are happy to hear that. Na kung pwede nga lang maggurgura na sila ng bonggang-bongga at nang matapos na, 'di ba? Dapat nga si Lisa Tanas ay talagang sakalin niya na si yung Kuting. So anyway, ang eksena daw sa Sampalan Blues doon dahil ayaw papermahan ni Lisa Tanas ang national budget o yung General Appropriation Act. 'Di ba? Ayaw niyang papirmahan kay Bangag. Kasi dahil isa pa sa kadahilanan, dahil nga nag-aaway sila, ito according to our source, na itong si Martin Romualdez, siya naman ay gusto niyang i-push na permahan na. At si Amy Marcos ay nandoon sa Malacanang. So according sa ating source, ay ginampal si Satanas. I don't know how reliable yung ating source na nagsampalan. Ang sabi ko nga, bakit hindi pa nagtuluyan ang mga putang ina, di ba? So yun, dahil sa ang gusto ni Lisa Tanas, dahil nga si Lisa Tanas ang may gusto ng budget, ang may desisyon at siya naman ang presidente. Si Bangag, nakatulala lang, baka nga during that meeting nila sa Malacanang, sumisingot lang ng pulburon. At itong nag-aaway, si Martin Romualdez, si Lisa Tanas at si Amy Marcos. So gusto pong i-veto ni Lisa Tanas ang budget dahil hindi sila nga nagkakasundo. So ngayon, dahil sa nag-aaway sila sa budget na ito at ang gusto naman ni Amy Marcos ay tapusin na, may mga suggestion siya na ito dapat ang gawin, ito dapat sa line 1, line 2, line 3, line 4, line 5 ng budget ng bayan o ng Pilipinas, ay hindi sila nagkakasundo. Kaya ayon sa ating Juting Jahas, allegedly ay ginampal si Lisa Tanas. Kaya sabi ko, ano ang ginawa after? 'Di ba? Hindi rin ba siya nanampal? Actually,
sabi ko nga, ganito kasi pagbangag ang administrasyon. The fact, mga kababayan, okay, kung nagsampalan sila, kung ito ang ating Juting Jahas na bruskong-brusko, ay na-witness, hiningan ko nga ng video. Sabi ko, baka naman pwede pwede mag-send ng video. Alright? Walang video kasi syempre nga, kung ang mga PNP nga, di ba, at ang mga military ay pinagbawalan ni Lisa Tanas na gumamit ng video, how much more, yes, Alfred, thank you. Alfred Soriano. Cotton Fin, thank you. So how much more, di ba? How much more doon sa loob ng Malacanang ipinagbabawal? So for sure may CCTV yon at yung mga jampalan. Kahit naman nung sinapak ni Lisa Tanas si Bangag Jr. sa aeroplano, remember? Nung papunta sila sa New York na nagkaroon ng black eye and everything. For sure one day, kapag wala na itong mga bangag na ito, ay lalabas at lalabas dyan mga palangga. So ngayon gustong i-veto yung National Appropriations Act ni Lisa Tanas at ibalik nga ito sa Congress na ito dahil hindi niya gusto yung ginagawa ni Romualdez na mga insertions, budget insertion and program funds at kung ano-ano pang mga gustong pangamkam na gagawin, na ginagawa ni Tambaloslos. Tandaan ninyo yung mga, nakikita yung mga pictures nila na ni Lisa Tanas at ni Tambaloslos, iyan ay mga palabas lamang. Pero ang totoo, nagkakagatan na mga buwaka ng ina sa anong kadahilanan? Dahil sa paramihan sila ng nakaw. Paramihan sila ng gustong budgetan na ahensya ng gobyerno para what? Para sa kanilang vested interest. Para sa kanilang personal, mga kababayan. So kung ano yung mga probisyon, okay, na gustong isingit ni Romualdez o inilagay na at ang gustong baguhin ni Lisa Tanas, hindi sila nagkakasundo. So, based dun sa information na nakuha natin, talagang si Marcos Jr., tama si Inday Sara, na hindi talaga siya marunong maging presidente. At wala po siyang decision making. Dahil yung yung tatlong, si Amy, si Mangga, at si Tambaloslos, sila ay nag-aaway sa pera ninyo. Pera ng Pilipino. Tandaan ninyo, balikan natin yung sinabi kong December 24 ng Noche Buena, hindi sila nagkakagulo din sila, hindi sila nagkakasundo, walang unity naman talaga, even sa kanilang family, kasi hindi rin sila nagkakasundo sa pera na i-unfreeze ng banyaga. Yung mga accounts nila sa iba't ibang bansa. Dito sa Amerika, mayroon din. Diba? Ang gusto kasi ni Martin Romualdez diyan ay malaki yung kanyang share. Diyan sa mga i-unfreeze na assets na yan, o not assets, i-unfreeze na nakaw na yaman sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tandaan nyo, huwag niyong kakalimutan na maraming mga ninakaw ang Marcos Romualdez at isama mo na ngayon ang Araneta dahil sa magkabagong simula noong 2022, talagang nagpapaanuhan sila sa nakaw sa kaban ng bayan. So,